pagbuti ng kalagayan ni Kris Aquino. Ang kanya pong allergy level ay 32,000. Pero ngayon na siya ay nagpa-under na kay Dr. Gupta, ang Indian doctor po niya, bumaba na po ng napakalaking puntos. 8,000 na lang. Doon po sa naturang panayam na ito na napakahaba, ay nagsorry na po pala si Liza Soberano kay OG Diaz, sa ABS-CBN, kay Ken, at sa iba pa pong mga taong tumulong sa kanya para maabot ang tagumpay. Nilabas yung uncut version daw. Uncut version. Ba't pinanghuli niyo yung pagsusorry? Pinaglaruan. Talagang pinaglaruan. Pati kinalakal si Liza. Mismo. Gamit na gamit tungkol kay Coco Martin. Ay, eto naman talaga. Alam mo, kulang na lang sa kanya magpatayo ng isang bahay ampunan. Ay! Parang hindi tayo nakita-kita. Diba? Samantala magkakasama rin tayo. Alam nyo po mga kachika, sobra na po talaga ang init ng panahon dito sa atin. Grabe na po. Sumisigid na po hanggang sa konsensya. Pero syempre, hindi rin po magpapakabog ang mundo ng showbiz sa init ng ating panahon. Tama, Romel Chika? Kaya naman tumutok na dahil hatid namin sa inyo ang mga maiinit na intriga. Naaalinsanganan ka rin ba, Barikutot? Wendell Alvarez? Oo, lalo na paggabi, kaya manood na rin kayo ng SNN kahit gaano kainit, mainit pa rin ang amin mga intriga. Kahit gano'n kainit, mainit pa rin. Tama naman yon. At lahat po ng mga sinasabi naming napapanahong chika at intriga, pinakamaiinit, dito lamang po yan matutunghayan sa sultada ng ating Showbiz Now! Okay, ang unang sultada po natin, mga kachika, of course, kami po'y naliligayahan ni na Wendell at Romel sa nakaraang episode namin dahil binahaginan po namin kayo ng mga kwento tungkol sa pagbuti ng kalagayan ni Kris Aquino. Diba? Siyang tunay. At kami naman po ay tinatanggap namin ng maayos at masarap na masarap sa aming pakiramdam yung pasasalamat ninyo. Pero meron pa rin pong mga karagdagang detalye, mga kachika. Katulad po nung siya ay magpunta ng Amerika, di ba, nagpa-confine muna siya at nagpa-check up sa Houston, Texas. Ang kanya pong allergy level ay 32,000. 32,000 allergy level yun Ganun talaga dun binubusisi talaga lahat. Kaya pala lahat kahit ng level. Kaya pala yung gamot na ibinigay sa kanya, tinitest muna kung maa-allergic. Kasi 32,000. Pero ngayon na siya ay nagpa-under na kay Dr. Gupta, ang Indian doctor po niya, bumaba na po ng napakalaking puntos. 8,000 na lang. 8,000 na lang ang kanyang allergy level. Pero kailangan pa rin pong pababain. Ang pinaka-ideal daw po sa isang tao ay 500 lang ang count. Ganun pala talaga. Pero in fairness, ang laki ng iba. Dire-diretso na yan. 32,000 to 8,000 at pababa pa ng pababa ngayon dahil talagang tinututukan siya ng mag-amang immunologist. Wow! Kaya talagang perfect na perfect. Talaga, ito na yung perfect doctor para sa Kita mo, ang tagal niyang inintay. Pero ito pala talaga yung maglalapat ng solusyon sa kanyang karamdaman, di ba? Tapos, ang vulnerability daw niya ay ang kanyang lungs. Di ba? Talaga, totoo yan. At sa lahat naman ng tao, ganun. Pero mas matindi kay Kris dahil meron nga siyang asthma. Ang tindi pala ng asthma niya. At dahil nagkaroon po siya ng COVID, sabi niya, sarili niyang salita, para daw po itong death sentence na naghihintay. Dapat maiwasan talaga siya magkasakit kasi mahina na meron ng lamat. Ano yung meron siya? Egg pa, Crest syndrome, pero dormant. Ibig sabihin, hindi po gumagalaw, hindi po aktibo. Kaya safe siya doon sa lugay na yan. Kaya yan. Pero ang tututukan talaga sa kanya, yung kanyang lungs at saka yung allergy niya. Diba? Ang saya. Napakarami pong maligaya sa ibinalita namin last time. Lalo na ngayon. Diba? At dito nagmula ang unang kwentong yan. Dito rin pinasisugundahan. At tayo nagpapasalamat ng buong puso kay Tita Dolor Guevara
na nagbahagi po sa amin ng mga detalye ng gamutan ni Chris Aquino sa Amerika. Oo. Nakakatawa, di ba? Hindi na tayo nag-aantay mula kay Chris na mag-post, kundi diretso na Oo. ang ating impormasyon. Yan. Sa Orange County po ito, Southern California. Kaya palagay ko dito na talaga mag-i-stay si Chris. Kasi yung anak ni Dr. Gupta ay isa ring immunologist. Oo. Ang tindi pala nila. At saka binigay mo isang... Awarded pala itong mag-ama. Oo, at saka na yung makita mo, walang lusot talaga. Kasi isang dalubhasa kasi na tumanda Oo. sa pagkadoktor at isang makabagong... Oo. Ang galing. Na yun po talaga ang kanilang field of expertise sa larangan ng medisina. Kaya talagang maaampat ito, maaampat Ay, ito. naku, hay Isang naku. araw malalaman na lang natin napaka-normal na ng kalagayan ni Chris Aquino. Yun ang inihintay natin talagang lahat. So pag bumaba na yung ano niya, wala nang lalabas na pantal. Oo, wala na yung mga Oo. hive na tinatawag. Mm. At hindi na siya magiging masyadong sensitibo. Oo. Di ba? Kasi naampat na eh. Mm. Naturol na, kumbaga natumbok na kung saan talaga nanggagaling ang kanyang mga allergies. Correct. Ang Yung galing mga ng dasal natin at dasal ng ating mga kababayan, anong masasabi? Siyempre, sasabihin ko na thank you for all your prayers. Thank you for all your prayers na that Chris Aquino now is stable. He is Stable. Oo. Stable of her sick. Kasi yung autoimmune disease niya, kumbaga, ay nako, Bumababa na. ayan na yan, wala na. Mawawala na yan. At totoo po, ang sama-samang panalangin po ay mas madaling nakararating sa langit. Correct. Oo. No? Sa dami na nagmamahal kay Chris Aquino na naghahangad po ng kabutihan ng kanyang kalagayan, ayan, tumawid, ibinigay sa kanya at heto na siya. Oo. Pabuti na ng pabuti ng pabuti. Totoo yan. Sabi nga ng kaibigan ko, napakaswerte ni Chris Aquino. Hindi pa niya oras. Ay, oo Diba? naman. oo. Kasi kahit daw po tayo naliligo sa salapi, natutulog tayo at nakahiga sa pera, kung hindi na talaga para sa atin ang panahon, Wala. mawawala rin. Oo. Diba? Kaya mabait sa kanya ang Diyos, tuloy-tuloy ang kanyang paggaling, meron pa rin siyang magagastos, hindi mauubusan, para kay Chris Aquino ang pagkakataong ito. Yes. Maligaya kami para kay Chris Aquino. Oo. Ayan. Thank you talaga. At ang susunod mo? At ang susunod naman, ako syempre, ito naman talaga, inalmahan ng lahat at nanggigil na ang taong bayan. Nanggigil Oo. talaga yung term. Okay. Kasi binugbog natin ang babae ito na wala ng kalaban-laban na humingi na ng sorry pala na pinahaba pa. Kaya ito nabugbog sa media at sa lahat ng ng social media. Kumbaga, si Liza Soberano, hinain para saktan, Mm-mm. para bugbugin, at para talagang pasakitan. Correct. Ang tinutukoy po namin, mga kapatid, ay yung kanyang panayam sa isang programa na hinati po ng 2 beses. Isang pambiyernes nung March 10 at isang panglunes ng March 13. Oo. Doon po sa naturang panayam na ito na napakahaba, ay nagsorry na po pala si Liza Soberano kay OG Diaz, sa ABS-CBN, kay Ken, at sa iba pa pong mga taong tumulong Kasapot. sa kanya Yes. para maabot ang tagumpay. Sa mga di ba? fans, yes. Ang ganda nga nung sinabi niya kay OGF, I'm sorry if I hurt you, but I would like to thank you for everything that I know, everything that I have, and everything that I have acquired through your help. Di ba? Ang ganda-ganda. Correct. Ang ganda. Eh kung noon ipinalabas yun, di sana hindi na binimbang. Oo. Hindi na sana sinaktan ng todo-todo si Liza Soberano. Totoo. Kaya nga, di ba? Oo nga. So inipit pala nila ito. Parang ganon, Ayun. no? Inilabas yung uncut version daw. Uncut version. Oh, ba't ipinanghuli nyo yung Oo pagsusorry? nga. Sabihin na nating uncut version, eh di dapat isinama nyo sa pangalawang sultada yung pagsusorry para hindi naman Tama. talagang inupakan talaga si Liza Soberano. Correct. Oo. At ito pa ang siste, sa ibang programa, pangalan ng programa, doon nilagay yung uncut Nino, ni Boy Abunda dun sa kanyang programa. ng interviewer. Oo. Oo. Eh samantalang may programa na nga na pinagpalabasan yung 2 sultada ng kanyang panayam. Correct. Di ba? Eh kung di pwede sa 2, tinatlo nyo sana at least dikit-dikit Tama. yung panahon. Correct. Na dun pala ay nagsorry na si Liza Soberano. Ano ibig sabihin nito? Ihinain nyo na naman yung bata sa isang boxing na wala siyang kalaban-laban. Oo, lalong dumami ang nagalit sa kanya at nanggigil kay Liza Oo. nung hindi pa napapalabas siyang interview niya nitong last. Oo, oo.
Di At ba? nung ipalabas naman yung pagsusorry niya, ano ang mga patama? O ano, ngayon nauntog ka na sa katotohanan. Kasi nga, wala ka nang makain, wala ka nang karir, wala ka pang pera. Oo. Kaya nagsorry ka. Kasi nga, ang tagal. Pero kung doon sa panayam, ipinalabas sa bandang dulo, yung pagsusorry niya, nandun na sana yung paglambot ng puso ng mga kababayan natin. Totoo. At saka, Tapos na sana ang boxing, di ba? correct. Kaya lang nga, hindi nga ganun. Kasi mukhang plinano talaga ito ng Hindi ko alam kung nakipag-usap yung host kay James Reid o kay Jeffrey Oo. Jeffrey Oo, na ipandudulo nila. Palagay ko hindi papayag eh. Siyempre, kung alaga mo si Liza Soberano, gusto mo mabanlawan agad yung mga dumi niya sa imahe. Ay, Diba? So, ang ibig bang sabihin, na ano na naman Parang sila? pinaglaruan si Liza. Oo, sinamantala Diba? naman. Oo. Pero hahanapan nila ng lusot yan eh. Hahanapan nila ng lusot yan na this is the uncut version. Uncut, nandun na tayo. Oo. Sige, nandun na tayo. Oo. 30 minuto siyang uncut na yan. Pero sana, binigyan nyo na ng pagkakataon yung bata na nakabawi, nakabalanse doon sa naturang mahabang panayam. Correct. Kasi yun naman talaga ang inihintay ng lahat. Mm-mm. Di ba? Yung pagtanaw Ang pagtanggap niya ng Oo. katotohanan Oo. at Nagkamali siya. panghihingi ng paumanin Mm. sa mga taong sinaktan niya. Oo. Bakit kinakailangang ihuli pa? Mm-mm. Samantalang ang hinihingi ng mga tao yung mag-sorry na sana siya at tanggapin ang pagkakamali niya. Bakit yung pa hiniwalay sa dalawang Oo. nauna? Totoo yan. Yung pa Ikaw, naka- anong masasabi yung pa mo? yung pinaka-importante dapat Pinakamahalaga. Oo, pinakamahalaga yun na statement ni Liza Soberano doon sa interview na yun. Pero bakit naman inipit nila? Hindi kaya strategy nila ito? Anong strategy? Paano Oo, gagawin ay nila? siyempre kita mo, ay nanonood sa kanyang talk show, part 2, di ba? May part 1, may Oo. part 2. 2 episodes. Oo. Tapos hindi pala inilabas yung pinakamahalagang na statement nila. Doon pa inilabas sa iba sa private interview. Sa YouTube, Oo. yan. Correct. Sa Oo. channel niya, kinontent niya. Correct. Nakakalungkot po, ako ang naramdaman ko, although wala po akong binabawi mula nang unang ipanganak po itong issue na ito, paninindigan ko po na yung vlog ni Liza tungkol sa kawalan niya ng utang na loob at pagiging ingrata sa mga taong tumulong sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang manager na si OJ Diaz. Hindi ko po babawiin yon. Sa akin pong puso, pinaniniwalaan ko na siya ay ingrata at walang utang na loob at hindi marunong magpahalaga sa mga taong tumulong na maabot niya ang tagumpay. Oo. Pero nung malaman ko ang kwento na inipit nga Oo. itong panghingi niya ng paumanin na ito, bigla ako naawa kay Liza. Oo nga. Parang may isip mo tuloy na sana inuna na lang nga yan eh. Kahit yung 1 and 2, wala na eh. Di ba? Yung 1 and 2 interview. yung Nanghingi na lang sana. Oo, yun na lang yung part 3 na lang sana ang pinakatag yung uncut. Alam mo, Oo. nabawi sana yung mga galit natin at buwisit natin. At ng kay buong Liza. bayan. Correct. Diba? Alam mo, ala siyang kalaban-laban. Kurara para siya lang nakipaglaban sa isang boxer. Mm. Ilang rounds na si Liza ay binira, talagang halos ingud-ngud sa lona. Kung kailan lupay-pay na at luray-luray na ang katawan at imahe, tsaka nyo pa babawiin, diba? Ano pa ang lakas ng bata? Sino pa maniniwala sa kanya, diba? At Ay, saka wala ito, na. yung paglabas ng pangatlong interview, eto na, wala na yung taong concern na naman. So, paano naman yan may ipagtatanggol na, bakit nga, di ba, kung itatanong, Wala nang gustong maniwala. ngayon, wala na. Bakit ngayon, ba't pumayag ka ba? Kailan yung interview yan? Ngayon lang nilabas? Di ba, tatanong Oo. ngayon na, alam mo ba to? Di ba? Wala eh. Sa natin ko kontakin, wala. Wala. Oo, diba? Ay wala na siya nasa ibang Correct. bansa Right na after the interview, pumunta na Oo, siya umalis ng na. Amerika. Hindi lang po naging parehas ang laban. Kami, meron kaming saloobin tungkol kay Liza at alam niya yan. Sa paulit-ulit naming pagsasalita dito at sa CFM, alam niya na kumukontra kami sa pagiging ingrata niya at kawalan ng utang na loob. Pero may mga pagkakataon po na dapat din naman nating purihin yung bata kung kinakailangan. Diba? Oo Humingi naman. na eh. Nakipagkita na sa buhay, sa katotohanan. Tapos hindi ipinalabas. Yun ang pinakamasakit. Diba? Correct. Napakasakit Yun naman ang- nun. Pinaglaruan. Talagang pinaglaruan. At yung kinalakal si Liza. Oo. Mismo. ayun. Gamit na gamit. Gamit na gamit sa mga personal na kapakinabangan. Yun yun. nakakalungkot. Nakakaawa siya. Mga kaibigan ko nagtatawagan sa akin, did you watch it? Nung palang same interview yan eh. Hindi naman pala bagong interview yan ng pangingi ng sorry. Ba't hindi pa ipinalabas dun sa dalawang sultada na inilabas dun sa channel? Oo. Bakit Oo. pa nila pinaghintay yung bago humingi ng sorry? Dapat inuna yan nang lumambot ang puso ng mga kababayan natin para yung mga galit na galit may masmasan. Correct. Hindi naman pala nila pinatayo apoy, binuhusan pa nila ng gas. Oo. At saka
makapag-isip talaga kasi yung damit ni Liza nung first, second interview, pareho nung third. Ganun pa rin. Mas maganda na Pati sana. makeup. Maganda na sana na kung nag-iba yung damit ni Liza to sa uli. sana. May isip pa natin, ay, naka-realize Hindi na. same set, Oo. same makeup, Lahat. same outfit, lahat. Basta ang malinaw po dito, pinatagal. Pinatagal ang panghihingi ng paumanhin ni Liza Soberano. Kaya nagkaroon pa rin ang mga tao ng pagkakataon na bugbugin siya ng todo. So, ang tanong ngayon natin, bakit pinatagal? Yun. Ayun. Sila lang ang makakasagot niyan. Ewan ko kung ano ang magiging ano dito ni Liza at saka ng Reaction kanyang o ng manager. management. Diba? Correct. Hindi natin alam yan. Pero alam mo, nakakaawa itong batang ito talaga. Totoo. Yung mga kumisa kasi merong mga tao na we will not leave you. We will help you. Ganito, ganyan. Tutulungan ka namin. Pero kapag na-realize mo isang araw, hindi ka pala natulungan. Lalo ka palang idiniin. Lalo siya ibinagsak. Oo, di ba? Kawawa. Kaloka. So, sa mga panahong ito, medyo nakakaano na siya, nakakabalanse. Oo. Di ba? Gumagaan. Nakakabalanse na. Gumagaan ang pagtingin natin sa kanya. Na dati talaga napakabigat. Oo. Pero ngayon, nag-sorry na pala. Ito, alam mo yun, ikaw na mismo yung kukuha sa kanya. Tanggapin naman natin, bigyan natin. yakapin na Oo, uli yakapin natin kasi Oo. nag-sorry na yung taong Oo. nagkamali. Hindi po madaling sabihin ang sorry. Napakaigsing salita, pero kung bakit napakahigpit po nating bitiwan. Pero kapag ang tao po ay humihingi na ng paumanhin, ang puso po natin ay lumalambot. Hindi po natin maikakaila na ang pagsusori ay gumagawa po ng himala. Oo, No? ma'am. At sana nga maging maayos ang karera ni Liza Soberano sa kung anumang gusto niyang puntahan. Correct. Diba? At sana nga, sagutin nila to, bakit ngayon lang pinalabas. Oo. Ayun. At ang tanging sinabi ni OG Diaz at Chris, patuloy ko siyang ipinagdarasal. Ayan. Gusto Oo ko na lang naman. isipin na baka iba talaga ang gusto niyang maging direksyon ng kanyang karera through itong ang careless chuchu na Ayan. ito. Respeto Diba? sa bagong management. Mm. Correct. Hanggang sa uling sandali, mahal ni OG Diaz, si Liza Soberano. Correct. Yun ang dapat na matutunan din ng iba na hindi magsusunog ng tulay talaga. Tama. Yun yun. Oo. Okay, nako, nakakatuwa naman tong kwento tungkol kay Coco Martin. Ano? Ay, eto na talaga. Alam mo, kulang na lang sa kanya magpatayo ng isang bahay ampunan. Ay, kasi Oo. alam mo, mukhang hindi malayo. Kasi nasa kanyang karakter eh. Sa Oo. kanyang pagkatao, matindi po, napakalawak, napakalaki po ng puso ng isang Coco Martin. Alam mo kung bakit? Galing din kasi siya sa hirap eh. Ay, oo. Alam niya ang damdamin Mm. ng taong dumaraan sa masikip na bulsa, ika nga. Correct. At saka alam mo si Coco, hindi nakakalim. Oo. Naalala mo yung noon, di ba? Oo. Pinadala niya tayo ng regalo nang dahil lamang sa papuri natin sa ang Oo. probinsyano. At saka isa pa alam mo to real talk ito kasi si Kasi kaibigan mo siya eh. Hindi, at saka si Iman Istorpo. Andito si Iman ngayon Hindi, na. umalis na. Nakaalis na ba? Oo. Hindi mo lang Hindi kami kayo nakita. Oo. Anak-anakan ko si Iman Oo, Esturco. kasamahan ni Tita. Alam mo ito si Iman Istorpo, noong nag-shoot doon si Coco Martin doon sa Amerika, di ba nag-shoot siya, tinawagan niya talaga si Iman, punta ka rito sa shooting doon sa Amerika. Ngayon, nung dumating dito si Iman Istorpo sa Pilipinas, itong nakaraan linggo lang, alam mo ano sabi ni Coco sa kanya? Doon ka sa isa kong kondo tumira. Doon sa pinatira talaga. Kesa siya. mag-hotel pa si Iman. Sa mag-hotel pa. Correct. Oo. Magmaano talaga si Hindi siya nakalilimot. Hindi Hindi naman. siya, oo. Kaya naman nakita mo naman ang kapalaran sa kanya. Ngiting-ngiti. At sa Amerika, ang tumulong pang isa sa kanya, kaibigan din natin, Oo. si Jeffrey Lapus Jimenez. Ay, Di ba? oo. Sinuportahan din sila doon sa mga bahay Correct. na tinirhan, di ba? Nakakatuwa eh. Tinan mo may isang taxi driver na ayaw pagkatiwalaan ng mga pasahero. Dahil alam mo yun, nanginginig siya. Oo. Natatakot yung mga pasahero na baka Oo. mamaya Mapahamak. maibangga sila, Correct. di ba? Kinuha niya, inampun niya para sa Batang Quiapo. Sa Batang Quiapo, binigyan niya ng role na kunwari nagtitinda malapit sa simbahan. Ay, isinama Oo. niya doon sa ano. At saka may isa pa. Mm. Dati na siyang napapanood natin sa pelikula at telebisyon. Gumaganap na kapre. Ay. 7 plus, naku Diyos ko naman, Ang 7-footer. Ang laki Oo, nito. oo. Pero dumating siya sa pagkakataon na wala na siyang pantustos sa kanyang mga anak ni hindi na niya mapag-aral halos. Kapos na kapos sa buhay. Nanawagan siya sa kanyang Account. Mm. Ito naman, nakarating naman ito kay Coco Martin. Oo. Kaya nakita mo, Kinuha siya ng production, nakarating sa production at kay
kay Coco, Oo. yung kanyang panawagan, itong si Raul Dilio, na ang sabi niya, Idol Coco, kung mabibigyan mo ko ng pagkakataon o role dito sa Batang Quiapo, isang napakalaking tulong na hindi ko malilimutan. Patuloy kitang pasasalamatan. Mahirap kasi ang panahon ngayon. Wala na akong trabaho. Sabi niya, hirap na ako sa pagtusto sa mga anak ko. Isipin mo yun. Ay, naku, ito, diba? alam mo talaga si Coco na yun, malubos maisip na narating niya yung ganyang status. Alam mo, artista lang, okay, pero yung ganitong status na tumutulong ka sa mga nauna pa sa'yo. Tayo nga ang naabutan natin, may pangalan na si Coco. Correct. Si Oo. Wendell, wala pang pangalan si Coco. Oo. As in, patambay-tambay pa lang sa set. Dinadala nila Iman. Oo. Baka sakaling merong role na Nagbabaka sakali. mapandaw. Alam mo kasi nung una, nahiya talaga si Coco magsalita. Mm-mm. Kahit interviewin siya, kahit tanungin siya, ayaw niya magsalita. Kasi yung nahihiya siya kasi, yung kanyang pagsalita, yung... Naglilisp. Oo, yun. Medyo kaya ayaw niya talaga magsalita. Nung binigyan nga siya ng pagkakataon ni Iman na bibigyan ng pelikula, parang parang gusto niya nga na dapat wala ng dialogue eh. Pinakinabangan niya yung lisping niya ngayon. Oo. Sabi ng lola ko. Ay, In oo. fairness, Oo. tingnan mo, hindi hadlang ang kakulangan ng isang tao. Right, Med? Oh. Diba? Oo, perfect. tama. Tapos eto, sabi nga po naming tatlo, at kayo din po siguro mga kachika, mga kapatid, naiisip niyo rin po siguro na si Coco Martin po ang reincarnation ng the great FPJ. Ay, Fernando Poe Jr. Saksi kami ni 100 Wendell Romel. 100% ako dyan. Oo. Kami, saksi po kami sa mabuting puso ng namayapang hari ng pelikulang Pilipino na kapag may lumapit, hindi uuwing bigo, hindi aalis Tama. ng luhaan, Oo. diba? Ganun na ganun din. Siguro na-imbibe talaga ni Coco, no? Correct. Oo. Tsaka nakakatawa, pinagpapatuloy niya yung yung magandang simula ni Mm-mm. FPJ. Yung imahe. Kita mo naman, mga artista artista niya na walang trabaho, mga may Ay, edad oo, na. yung mga karakter actor. Oo. Siya ang oo. kumukuha talaga. Binibigyan niya. At mahabang role. Correct. Hindi yung nagdaan lang or ilang araw tapos na. Parang may sinalita din dati si Manang Inday, si Lola Rosa, di ba, nasabi niya? Lola Rosa. Lola, anong Hindi ka namin tuturuan. Lola. Sino si Saang Lola? probinsyano? Oo, saang probinsya? Letter F ang umpisa. Lola Maresa. Letter F Flora! na. Lola Oo, Flora. diba? oo. Kala ko sabi mo letter F, La Fermin. Anong sabi ni Lola? Di ba sabi Flora? ni Lola Flora di noon, parang nakikita niya daw yung katauhan ni Fernando po Totoo. doon sa kay Coco Martin. Yung sa pag-apa, ano ba yung pag-ano ng kapwa? Reincarnation Oo, nga nga, eh. kaya nga, Yung no. pagiging mabuti sa maliliit lalo na, Mm. 'di ba? Kaya nakakatuwa itong si Coco Martin, ang kapalaran parang dumadaloy na tubig ang dating Ay, sa kanya. oo. Ang swerte, 'di ba? Talagang buhos talaga. Tama, oo. Grabe. Kaya doon sa mga nang-iintriga na kesyo siya ay nakakaabala sa mga tindera sa simbahan ng Quiapo, doon sa mga nagsasabi na ginugulo niya ang Maynila. Oo. Manalamin ho kayo, mahiya kayo sa mukha nyo. Dahil lahat po ng ginagawa ni Coco Martin sa Batang Quiapo ay dumaan po sa proseso na legal. Correct. Tama, Diba? oo. May Na- mayor's permit, Oo. may barangay permit, Yan, oo. pati sa komunidad ng mga kapatid nating Muslim. Correct. Meron din, di ba? Oo, may mga permit yun, may kinukuha niya lahat yun. Baka yung mga tumitira sa kanya baka gusto lang makasama doon sa... Pwede. Yun na yun. Pwede siguro. Nagpapapansin. Yun, tama. Nanghihingi ng Oo. nanghihingi ng pagkakataon. Oo, pero alam mo, kahit sa kabila ng gano'n, maraming bumabatikos kay Yun lalo lang isa, binabato siya ng tinapay ni Coco Martin. Oo, Ay, sabi oo. nga niya, ganun daw siguro talaga kapag ka ang puno Hitik. ay hitik sa bunga, di ba? Mhm. Binabato. Pwede naman nating hindi batuhin. Pwede naman po nating pahinugin para pati tayo ay makakain ng produkto. Di ba? Ay, oo Kaya, naman. ang dami-dami pong natutulungan ni Coco Martin. Mga artista, production people, mga kababayan po natin na nangangailangan ng kanyang tulong. Mhm. Hindi pa ba tayo magpapasalamat na may isang Coco Martin na ibinigay ang kapalaran para sa kanila? Yes. Totoo. At saka si Coco talaga hindi nakakalimot yan. Parang mayroon ako nabasa na yung pelikula ni Dante Brillante, si Derek. Brillante Mendoza. Direk Dante. Oo. Parang may pelikula siyang Apag ba yun? Tapos, Apag. dapat kasi si Aljor yun, pero sinalo ni Coco. Oo. Oo. Para sa Summer Festival. Sinalo ni Ay, Coco. bongga yun. Oo. Doon na nagka-problema si Direk Dante. Kaya, gusto on the rescue kaagad si Coco. At ito yata yung hindi nagbabayad. Alam mo, oo. kay Coco at saka kay Direk Brillante Mendoza,
hindi pinag-uusapan ang Ang fee. bayad. Oo, tama. Ang talent fee, walang pinag-uusapan na ganon. Oo. Kasi nga, yung utang na loob ni Coco kay Direk Brillante Mendoza, Ay, napakalaki. walang katapusan. Kaya naman. Habang buhay niyang tatanawin yan na matinding utang na loob. Dahil matinding tumanaw Oo. ng pagpapahalaga si Coco Martin, ano ang kakantahin mo para sa kanya? Ay di, kakantahan ko siya ng... Maganda ba ito? Ay, oo, maganda ito. maganda. Sikat yan. Oo. Yung close eye on the dust in the wind. A dust in the wind. Only for a moment and the moment. Kansas! Grabe! Kanta mo yan. Kansas ba yun? Kansas, paborito ko Oo, yan. yun yan. Dust in the wind. Ay, Oo. akala ko. Ayan, di ba? Oo. Kansas Ang yan. galing na mga Na hindi kanta mo. tayo dapat magmalaki kung ano man ang mayroon tayo. Dahil tayong lahat sa dulo ng buhay ay parang butil lang ng buhangin sa hangin. Oo. Di ba? Napakaganda. Ang ganda. At ganun si Coco, hindi mayabang. Hindi. Oo, Di ba? tama. Walang ka-ere-ere. Kaya alam nyo po, mga kachika, hindi natin masisisi ang mga kababayan natin kung bakit si Coco Martin ay kanilang dinadambana. Di ba? Oo naman. Bago ang Batang Quiapo, parang ang probinsyano. Tapos sinabi niya, mas malawak pala tong Batang Quiapo. Ay, oo, kasi nga, di ba, na alam naman natin, lalo na sa lugar pa ng Maynila, Oo. ang daming tao dito, yung mga tao na sa probinsya, halo-halo na dito Oo, talaga. at saka Ay. daming mga magagawang eksena. Correct. Di ba? Nakakatuwa. Di ba naman? Basta, para pong may bahay ampunan, ang magaling at sikat na aktor na si Coco Martin. Congratulations! Ayan. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Nako, ang ating mga talaga naman pong mapusong kachika, kabalitaan mula sa iba't ibang dako ng buong mundo. Herminia Carrion, anak, maraming salamat. Juris Dr. Hi, Channel! hello! Supportahan po Juris, natin siya. Doctor. Thank you. Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China. Mga walang paltos na tumututok sa atin. Salamat. Rita Magdalena. Ay. Maraming salamat, dating artista Ay, si Rita oo, Magdalena. si Rita Magdalena. Napakaganda na ng buhay niya ngayon sa San Diego, California. Ayan. At syempre, si Mami Telma, ang kanyang dakilang ina. Oo. Of course, Neng Cabrera ng Hello. Singapore. Kumusta naman? Reggie Coloma ng Greece. Se Agapame Poli. We love Ay, you. oo. Oo. Amethyst Villagin at ang Reyna ng Sydney. Nag-iisang Catherine Amos. Thank Oo. you. Tito Jerry, maraming salamat po sa pagmamahal. Si Dim Ignacio nasa Japan, sila ni Tito Tony. Ay, oo nga. Nagbakasyon sila. Kailan kaya tayo makapupunta ng Japan? Naku, Palagay Gusto mo. ko yan na. Oo Oh, nga. ikaw gusto mo? Ay, oo naman. Mag-iipon gusto. tayo. Ay, syempre naman, Uy, ito, mag-iipon ang daming tayo. dollars nito. Oo, mag-iipon tayo. baka Hoy, naman. huwag ka na mag-ipon. Ang dami-dami mong dollars kaya. Hindi, wala. Alam mo, ikaw, takot ka sa BIR talaga. Walang biro. Ay, Naku. ganyan kakapal. Ay, Oo, ganyan kakapal. Na? Tigwawan na. Nagawa $1. Nagawa $1. Kasi sabi niya, pag umuwi kaya ako, iniipon ko yan. Oo, $1. diba? Pero panalo yun sa abroad, Oo ah. nga. Oo. Inuwan Ay, daw. alam na alam mga Pilipino pagka cash magbayad. Oo. Oo nga. Asian. Pero pasalamatan po rin pala Tita Christy si ano kasi gabi-gabi binabati ka niya. Sino? Si DJ Richard Steele. DJ Oo, Richard Steele. Oo. Salamat anak sa'yo. Ang tagal na namin hindi Mm-mm. nagkikita. Taga Marikina si Taga Richard Marikina Steele. siya, oo. Siya yung boses na pagkaganda-ganda. Oo, sa- Para siyang si Dr. Love. Yes. Sa Golden Memory sa DCWB na siya ngayon. Siguro doon ka kumukuha ng mga old song. O syempre, pinapakinggan ko kasi yung... Ang kanta niya kasi 50, 60, 70. Tama. Yun, Ay, ang ganda. oo, ang ganda. Ang ganda-ganda makinig. Mm. Lalo yung nang papaantok ka. Oo. Grabe. Ginagawa ko sa YouTube yan. Oo, pagpatulog na ako, doon ako sa mga oldies but goodies. Ay, Mga Matt oo. Monroe, Yeah. mga Neil Young, Neil Sedaka, Beatles, Oo. ganon. Okay, sino magbabato? Eto na nga. Oo. Ang ating blind item for today's video ay ang buibida ay isang komedyante. Oy. Komedyante. Komedyante na talagang sikat na sikat ito. Of course, Becky ito. Ay, oo. Kilalang kilala ito. Walang hindi nakakilala sa kanya na talaga namang patok na patok talaga ito. Itong komedyante ito ay talaga naman nag-perform ito sa abroad. Ay, oo. Karamihan naman ng mga Mabenta komedyante, siya, no? mabenta to talagang kahit saan sa probinsya at lalo-lalo na sa abroad ngayon. Mm. Kamakailan lang. Ito na, latest talaga. Ay. Na talagang, kasi itong komedyante ito, meron tong tinatawag na may pagka-moody. Ay, oo. May sumpo.
sumpong. Oo, may Moody to. Hindi to si Moody Diaz, ha. May Marami naman, lahat naman halos ng tao. Lahat ng tao meron. Oo, may sumpong. Oo. Kaya lang nga, yung timing lang nga na hindi mo alam kung kailan darating at kung saan. At saka Ay. extreme, Oo, extreme. Eto na. Nagpunta ito sa abroad, pinapunta ng isang producer sa abroad para gumawa ng show. Ay. Ilan to? Ilang shows? Shows dalawa. Ay, no. Ayun. Pero bago siya dumating doon, bago yung shows, isang linggo prior to that, merong pasyal moment muna ito. Okay. Ay, bongga. Bongga. Yan. Hotel. Nice ang product. Oo, talagang pasyal ka na lahat. Pasyal ka na lahat. Sinyaping din yan. Malamang, I'm sure. Tapos, last part, ito na yung show. Oo. Unang gabi ng show. Siyempre, pag kinukuha, halimbawa, lahat naman tayo, ang masusunod talaga, producer as a director yun di ba? Sila yung masusunod na, ganito ang labas mo, ganito dapat, yung gagawin mo, okay na eh. Kung oras ka pupunta at lalabas para mag-perform. Kumbaga, ikaw main event. Ikaw yung, ayan, tama, main event. Kasi yun din ang sinasabi nila sa mga pupunta para manood. Correct. Oo. Alam nating lahat yan na ito, alas 12 ang show nito. Mm. Kaya ikaw, kung may trabaho ka, makakahabol ka pa kasi alam mo na, ay, alas 12 palalabas yun. Okay, eto na. Siyempre, bago ang main event, siyempre may mga front act na tinatawag. May mga front act. Siyempre, maunang muna mga front act. Siyempre, mga front act, ginagawa naman nila talaga yung best nila. Kasi may number 1 na mag-perform, yung talagang pinaka-main. Kaya siyempre, Pinahahaba. pinapahaba ng mga, para lang makakuha nila yung alas 12. Okay. Eto na. Nung unang gabi, siyempre, yung mga nagpo-front act, dahil papahaba ang oras, siya ang saya-saya ng tao. Eto na. Yung main artist, parang parang, ay, ano ba yan? Nainip siya? Oo, naiinip na parang, ay, ang saya-saya na. Parang, naano siya? Na-insecure na siya. Insecure. Parang Oo. naisip niya, baka hindi ko yung ng mga tao. Baka niya makambalan. O baka hindi na makambalan. O kaya baka pagdating sa akin, marayray, bumaba. Oo. Ayan na. Nung parang, na siya. Hindi na, parang aligagana. Pension na siya. Aligagana siya. Pero, din mo pa rin. Una, sumampa na siya ng bago mag alas 12. Sinasabi niya doon sa producer, tama na yan. Alam mo yun, pinapaputol niya na. So, hindi sumunod sa pinag-usapan na 12 o'clock. Oo, yun nagpo-contact na. Siya na mismo kumakasa. Uy, tama na yan. Ako na. Oo. Syempre, yung mga nagpo-contact, parang, teka naman. Trabahador din kami Kinuha dito. kami dito Oo, kami ang magpo-contact. At dito kami nagtatrabaho talaga doon sa Bar. sa bar na yon. Para lang pahabain pagdating niya. Kasi yun nga lang pupuntahan sa kanila. Siyempre na, ano pa naman ito? Grabe naman ito, hindi makapag-antay ng oras niya. So, naririnig na rin ng may-ari, ng producer. Dead man. Sige, total konting oras na lang naman. Para, bagay na, sumampa na. Pasampahin na Oo. siya. Pero nung natapos ang show, sinabi na sa kanya, huwag naman ganun. Kasi yung Parang sinabi, ate. Oo. Ate. Parang sabi ano naman, alas 12 kasi yung binenta nating ticket. Huwag ka naman sumampa ng mas Before maaga. 12. Oo. Eto na, second day. Dahil, alas 11, gusto niya nang Sumampa na. Ay! Magulat ngayon, sandali, hindi pwede. Dapat alas 12. Ay, naku, hindi. Pinanindigan niya na. Ano ba yan? Nanindigan na siya na, ay naku, sasampa na ako. Oo. Sasampa na ako, bahala na. Basta sasampa na ako. Buti walang sumampal. Habang sumasampas siya. Siyempre, nagmamatigas na siya eh. Wala na tayong magagawa. Kaysa naman, sumampa Ibig na. sabihin, 2 nights may sumpong siya. Grabe. May ginagaya ba to sa kanyang pagkukomedya? Naku, eto na nga. Meron talaga. Meron. Oo. Ay, hoy. Ano po, huwag ka magkakamali. Oo. Ito pala yung Yung naliligo. may kasera yan. Ano yun? May kasera yan. Oo. Di ba na nalulung siya sa online. Hindi siya nakababayad ng bahay. Siyempre, yung kasera, ayaw niyang maramdaman na nandun siya sa bahay. So, naliligo siya. Kinukuha niya yung tabo. Dan, walang tunog. Walang tunog kasi pupuntahan siya ng kasera. Ay, magbayad ka na. Ano ka ba naman? Ilang buwan ka nang hindi nakababayad. So, talaga ingat siya talaga. Pati yung gripo, ang tulo. Siya yun. O yan, ito na nga. At ito pa. Oo. Nung pinagpayaan natin, parang inisip na may-ari, sabi nung ng product, sayang, kala ko pa naman maganda siyang kausap. At madadagdagan pa Ay, sana oo. siya ng show. Babalik pa sana siya. Ah. Naku,
naglitaan niya na ang product. Never. Ibang Gayahin bansa. mo nga siyang magsalita. Sa ibang bansa. Yung ginagaya niya. Ay, oo, di ba? Paano? Kunwari. Pero ito yung ano niya eh. Hindi pwedeng walang makikilala sa akin. Aso lang ang hindi makakilala. Maling-mali. Mali. Magnolia Mali de ba? la Cruz. Magnolia de la Cruz. Aso lang ang hindi makakakilala sa akin. Oh. Diba? At eto na, tapos na ang show. Di siyempre, sinumpong na siya, 8 diretso na siya. Hindi na nagpahatid sa airport. Ay! Taxi, pauwi. Baka naman ayaw na siya hatid ng product. Nagkukusa naman yung mga kasamahan Naihatid niya. siya. Nahiya siguro. Naisip niya na siguro. Oo. Wala na, tapos na. Ay. Walang! Tulugan. Walang! Ang himala! Diba? Sayang. Oo. Sayang. Ay, di ba ito rin yung yung kasama niya ni si Pops Fernandez? Saan? Sa may Singapore? O, anong ginawa? Na hindi may show sila. Siyempre siya kasama sa ni Pops Fernandez. Show, ganun. Dito na, matapos ang show. Sabi ni Pops, pinuntahan siya sa kwarto. Hoy, ate, halika na! Ati Ay, yan. ate, halika na! Siyempre, pagtapos ng show, di ba? Alam mo naman yung Lalabas artista, sila. lalabas, ganun. Hindi, dito na lang ako sa kwarto kasi at pagod ako naantok ako, ganun. Yung pala, naubos yun na yung perang binayad sa kanya. Ipinanchucho na. Oh. Ay, grabe yan. Oo. May kwento ka pa dyan, di ba? O, yung galing daw sa Cebu. Ano yun? Nanggaling daw sa Cebu, Oo, nag-show tapos- na ilang gabi. Hmm. Paldo. Tapos, hila-hila daw yung maleta. Nagpunta sa online. Ay, oo. Diba? Day, eto na. Oh. Nasarapang magpindot-pindot. Oh. Wale yung kung ilang daan libo. Oh, nakakaloka, sayang, di ba? Sayang. Walang! Himala! Ang himala ay Nasa isip mo. Ano ba yan? Nasa puso. ay, nako, nakakaloka. Sayang siya. Oo nga, magaling siya. Oo, magaling yun. Kaya Oo. minsan nahihimasmasan naman siya. Kaya pag nahihimasmasan niya siya, tapos na. Lagi naman siya nagsosorry eh. Oo. Pero, pwede ba naman lagi na lang nagsosorry? Yun na nga. Ayun. Kantaan oo. mo nga siya. Ako, kakantahan ko siya ng Pearly. Please from the ocean, shining on the wall. Ano? Shining on the wall. Tayo naman. Tiny bubbles In Hawaii. Anong Hawaii? Ano nga ba yun? In a wine. In the wine. Kasi sa kalabang kasi ako eh. Ate Bika kasi. They say I'm only Sweet 16. Never Nakakaloka. And never be Ay, loved. nako. Si Tito Manny Garcia, sapul na yan. Oo. Di ba naman? Ano ba dapat gawin? Nako, ito na nga. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at mag-comment po kayo dahil binabasa po namin lahat-lahat yan. At isang Vlog mo, no? isang mayo na rin po yun sa Congrats, akin. Salamat talaga. po yung Romel Chica Network. Maligaya kaming lahat para sa'yo. Maraming At salamat. At syempre wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload ng Showbiz Now na. walang! Ang himala! At syempre po, meron kami laging pakiusap na talagang hindi nyo kami binibigo. Totoo. Syempre, please, Don't skip! At pakisama na rin po ang aming mga shorts, ang aming TikTok, ang Showbiz Now na official. Maraming salamat sa inyong dalawa. Walang! Tulog! Maraming salamat po sa isa na namang sultada ng maiinit na chika at katatawanan. Hanggang sa susunod, atin po ang programang ito. Ating lahat. Pre, ano ito? Showbiz Now! Tatawa ako sa inyo.